natin just another touch, Lord. Ang kailangan natin ay ang hipo ng Panginoon. Dahil sa hipo ng Panginoon ay may lakas, may kagalakan at kapayapaan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Hallelujah. Just another touch, Lord, from you. Amen. To help in our trials I go through. Though dark may be the night, you've sent a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. For the last time, hallelujah. Just another touch, Lord, from you. To help in our trials I go through. Though dark may be the night, you send a ray of light. When I get a touch, Lord, from you. Sa kaunting hipo mo, Panginoon, hallelujah, makakatulong sa kahinahan ko. Madilim man ang gabi, darating ang liwanag. Sa kaunting hipo mo, Panginoon. For the last time, bago tayo manalangin, mga kapatid, sa kaunting hipo mo, Panginoon. Tayong natin tumayo. Makakatulong sa kahinahan ko. Kailangan namin ang iyong kalakasan. Madilim man ang gabi, darating ang liwanag. Sa kaunting hipo mo, Panginoon. For the last time, minsan pa, mga kapatid. Sa kaunting hipo mo, Panginoon. We worship you, Jesus. Hallelujah. Makakatulong sa kahinahan ko. Madilim man ang gabi, darating ang liwanag. Sa kaunting hipo mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal, salamat po aming Ama sa umagang ito. Kami malakas at may hininga
malaya na magpahayag ng pasasalamat at pagpupuri. Salamat po sa iyong biyaya at habag sa amin. Sa umagang ito, patuloy mo kaming gawing karapat-dapat, Lord, na pumasok sa presensya ng pananambahan. Dahil yan ang iyong layunin kung bakit mo linikha ang bawat isa sa amin. Kung bakit mo tinawag ang bawat isa sa amin para kami yung dalhin sa espiritu ng pananambahan sa iyo. Wala kaming hangad kundi ang sambahin ka at purihin. Paglingkuran ka sa aming lakas, sa aming hininga at buong buhay namin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat, saliksikin mo aming puso, linisin at hugasan mo kami ng iyong banal na dugo, igawad mo ang iyong habag sa amin. Panginoon, salamat po sapagkat kayo nagsabi kung aming ipapahayag at ikukumpisal mula sa aming puso. Ang aming mga sala kay tapat at banal na kami lilinisin sa lahat ng aming mga karumihan. Kaya salamat po, may pagtitiwala kami na kami nakatanggap ng pagpapatawad at kami malaya na magpahayag ng pagpupurit pasasalamat sa iyo. Manguna ka sa amin sa umagang ito, maging sa aming pagsisimula, sa aming Bible study, hinihiling namin ng dakilang tagapagturo ang iyong Espiritu Santo na siyang maghayag ng iyong salita naming maririnig. Lord, upang kami, Panginoon, ay matuto at patuloy na magliwanag ang landas sa aming tinatahak patungo sa iyong kalwalatian. Kailangan namin ang katotohanan. Kailangan namin kayo, ang iyong salita, na ito'y aming maunawaan, Panginoon, sapagkat ang iyong salita ang siyang tanglaw at liwanag ng aming landas. Kaya patnubayan mo kami sa umagang ito, pagpalain mong bawat isa, tingatan mo mga kapatid na siyang padako dito, at sa aming pananambahan sa iyo namin inihabilin ng lahat. Makipisan ka sa amin at pagpalain mo kami at gamitin mo ang iyong bang lingkod, kayong may tanyag, may taas, ibaba mo ang iyong lingkod, pagpalain mo kami ang lahat ng ito ay aming inihabilin sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen! Ay malaya ng mga kapatid. God bless you. Amen. So pag paumanhin nyo si Brother Wilner, hindi nakasama, supposed to be kasama silang mag-ama, pero parang linagnat niya. Oo nga, kaya tinawagan ako. So sabi next Sunday na lang. Kaya ganun pa man ay pray natin itong magama na ito. Kapatid, yung pamilya niya sa amin nyo sa prayer. Nawa ang Diyos ang siyang pumalagitna sa kanilang sitwasyon ngayon. Lahat tayo dumadanas ng pagsubok mga kapatid. Dahil sabi ng isang mga ngaral na aking narinig, gusto mo bang maging malakas sa Panginoon? Manalangin ka na ikaw ay padalhan ng trials. Kasi kung walang trials, walang lakas, walang challenge, walang victory, mga kapatid. So diyan muna po na prove ng Diyos ay buhay sa kalagitnaan ng mga pressure at trials na ating inaharap. Nais ko ipagpatuloy yung Sunday School natin, mga kapatid, o Bible study last Sunday. Amen. So, tinatalakay natin, mga kapatid, the true or genuine Christian. Bagamat sa panahong ito, ang sabi nga ng Bible, ang mabuting binhi at ang masamang binhi, they were intermingling. Sila ay halos magkapareho, mga kapatid, yung mabuting binhi at masamang binhi. Mga kapatid, tumutukoy ito sa dalawang klase ng mananampalataya. Amen? Dalawang klase na tumatawag sa Diyos. Hallelujah. So, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay anak ng Diyos, mga kapatid. Dahil maging ang diablo, siya ay naniniwala na iisa lang ang Diyos at siya nanginginig pa. Diba, kapatid? At ang diablo ay siya ay nagkukunwari, pwede siyang magkunwari gaya ng angel of light. Ibig sabihin, sabi ng Bible, if it is possible, even the elect, ang sabi ay kanyang gusto niyang i-deceive. But ito ay imposible, mga kapatid. Imposible na ang pinili ay ma-deceive. Dahil ang katotohanan na hindi pwedeng takpan ng dilim, ang katotohanan na hindi pwedeng daigin ng liwanag, ng kadiliman, mga kapatid, ang liwanag ay hindi pwedeng daigin ng kadiliman. So, contrast lang yan, mga kapatid. So, binasa ko sa inyo, mga kapatid, doon sa Acts chapter 11, yun ang aking teksto. Ito ay patungkol, mga kapatid, sa mga mananampalataya doon sa Antioch. So, doon sa lugar ng Antioch ay ang mga unang tinawag na mga mananampalataya.
na Christian. Ibig sabihin, dumating ang Ebanghelyo, ang mabuting balita sa Antioch, mga kapatid, at yung mga tao doon na tinawag ng Panginoon, sila'y naniwala at tinanggap nila ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, they believed the gospel. Ang ibig sabihin ng believing is receiving, mga kapatid. Dahil pwede kang maniwala na hindi mo ito tinatanggap. Di ba? Or believing is living the gospel. Receiving and living the gospel. Ang tatanggapin mo ang Ebanghelyo at ipapamuhay mo. Susunod ka. Kaya sila ay tinawag na mga disciples. Sila yung mga tagasunod o disipulo ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, pagka tumalikod ka sa iyong kasalanan at pinaniwalaan mo si Kristo, tinatalikuran mo ang lahat at ikaw ay sumusunod sa Kanya at ikaw ay nagiging disipulo niya. At pagka ikaw ay tagasunod ni Kristo, mga kapatid, ikaw ay tatawaging Christian. Amen? At pagka ikaw ay nag-profess na Christian, so kailangang ikaw ay maging kawangis ni Kristo. Diba, kapatid? So, natalakay natin last Sunday ng ebidensya na ang isang mananampalataya siya ay genuine na Kristiyano pagka yung Espiritu ni Kristo nananahan sa kanya. Diba kayo, mga kapatid? Sabi ng Panginoon Kristo, you can know them by their fruit. Amen? Sabi ng Panginoon Kristo, I am the true vine, you are the branches. Mga kapatid, merong tree of death and tree of life. Kung ikaw ay nakadugtong sa tree of life, so dadalo yung buhay sa iyo. Amen? Mga kapatid. So, ibig sabihin, pagka ang Espiritu Santo nanahan sa isang believer, yung kalikasan ng Espiritu, yun ang ilalabas niya sa believer na yan. Mga kapatid. Sabihin, ano ba ang kalikasan ng Espiritu Santo? Merong bunga ang Holy Spirit. Galatians chapter 5, verse 22. Diba? Ang unang ilalabas niya, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinaunan. Diba? So lahat ng fruit of the Spirit, mga kapatid, yun ang kalikasan ng Espiritu Santo. Kalikasan ni Jesus yan, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang ilalabas sa isang mananampalataya. Praise God. Nandiyan ba kayo, kapatid? At pagka nandyan na ang Espiritu sa kanya, ang sabi, so ang isang isinilang na sa Espiritu ni Jesucristo, wala, ang sabi, when he really get into God, he watches his life with God's Word. Ibig sabihin, sa araw-araw na buhay niya, lagi niyang binabantayan ang sarili niya, ang kanyang buhay, kung siya ay naka-inline pa sa salita. Mga kapatid, yung kanyang desisyon, yung kanyang iniisip, yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga gagawin. So, binabantayan at isinasanggunin niya ito sa salita. Ito ba ay ayon sa salita? Ayon ba ito sa kagustuhan ni Jesus? Amen? Mga kapatid. So, iyan ang ginagawa ng isang tunay na Kristiyano, mga kapatid. Lagi niyang tinitignan ang kanyang sarili kung siya'y nakaposisyon pa sa salita. Kaya mga kapatid, ang sabi ng prophet sa message, mga kapatid, kaya ako nagbabasa ng message, ang message hindi ito dagdag mula sa Biblia. Ang mensahe, ito yung liwanag na nakasulat sa Biblia. Sabi sa Amos chapter 3, verse 3, surely the Lord can do nothing to reveal His secret without His servant, the prophets. Gumagamit siya ng propeta para ihayag niya ang kanyang salita. Kaya yung mensahe ng propeta, yan ay pagkaunawa. Yan ay galing sa Diyos. Kaya sa huling panahon na ito, sinugo niya ang seventh angel, lahat ng hiwaga na nasa kasulatan, binuksan ng Diyos, ginamit niya ang seventh angel, kaya ang mensahe niya, yan ay galing sa Diyos dahil siya propeta ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya dito natin ibinibase, mga kapatid. Kaya pagka ako ay nagbabasa ng scripture, then ipinapaunawa ito at ini-interpret ng mensahe ng propeta, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin maunawaan, mga kapatid, kaya ang prophet, inialintulad niya sa isang agila. Ang agila, mga kapatid, siya yung hari ng lahat ng mga lumilipad na hayop sa kalawakan at
siya ay seer. Siya, ang kanyang paningin ay, sabi 8 beses na mas malakas sa paningin natin, mga kapatid. Kaya kahit na ilang milya yan, nakikita niya yung hayop o yung squirrel, nakikita niya yung lakas ng kanyang paningin. So same thing, mga kapatid, spiritually speaking, ang isang propeta, nakikita niya ang future things na gagawin ng Diyos. Ipinapakita ito ng Diyos sa kanya. That's why nagpa-prophecy siya. Amen? Siya ay nanghuhula na ito ang magaganap, mga kapatid. Kasi may ability siya na makita o ipinapakita ng Diyos sa kanya ang gagawin ng Diyos sa future. Sapagkat siya isang propeta. Kaya nga, ang sabi rito, mga kapatid, your life will bear witness. Yung buhay daw natin ang magpapakilala, mga kapatid. I don't know what your testimony is, but your life speaks so loud. Hindi ko alam kung ano ang buhay nyo, testimonyo nyo, kung ano yung pinapakita nyo yung nabuhay nyo sa labas. Sabi niya, pero ang buhay nyo ang magsasalita ng malakas. Kahit hindi ka magsalita, kung yung buhay ni Jesucristo ang dumadaloy sa iyo, yan ay napakalakas na sigaw sa mga tao. Amen? Action is louder than your voice. Di ba? Mga kapatid, kahit hindi ka mangaral, kung nakikita sa buhay mo, mga kapatid, yung buhay ni Jesucristo. Hallelujah. So yung buhay mo pa lang, yan ay sigaw na sa kanila. Hallelujah. Dahil sabi rito, mga kapatid, but your life speaks so loud, your voice can't be heard. Sabi, maaaring hindi marinig ang tinig mo. Sabi, mga kapatid, you're living. Sabi, habang ikaw ay buhay, your everyday life will testify what you are. Yung pang-araw-araw na pamumuhay mo, yan ang magsusuwala, magpapakita kung sino ka, kung ikaw ay Kristiyano. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Thank you, Jesus. Kaya nga, pagka ang liwanag dumating sa isang tao, kahit saan mo dalhin ang tao na yan, magliliwanag yan. So tayo nasa gitna ng kadilimang ito, mga kapatid. Diba? Kung ikaw ay anak ng liwanag, at ikaw ay nasa dilim na ito, kahit saan ka pupunta, magliliwanag ka. Dahil anak ka ng ilaw, nagliliwanag ka. Diba, kapatid? So, ang tunay na paglilingkod sa Diyos, hindi pwedeng magkunwari. Hindi pwedeng ikaw ay naglilingkod sa loob ng church pag Sunday, pagka Lunes, Martes, nakakalimutan mo na yung pagiging anak ng Diyos. Mga kapatid, so being a Christian, it is a way of living, everyday way of living. Every minute, every hour, dapat si Jesucristo ang dumaloy sa iyo. Sapagkat ikaw ay isang Kristiyano. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah. Mga kapatid, hindi titignan ng Diyos ang bilang ng mga tumatawag at sumasamba sa Kanya. Tinitignan ng Diyos kung yung espiritu niya nananahan sa tao na sumasamba sa Kanya. You cannot serve and worship God, di ba, ng tunay unless ang espiritu ng Diyos manahan sa iyo. Amen? Hindi mo siya pwedeng masamba sa sarili mong lakas. That's why sabi ni Prophet Zechariah, not by might, nor by power, but thy spirit, said the Lord. Hindi sa lakas ko, hindi sa kakayanan ko, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid. So we can do all things through Christ. Dahil lang sa Kanya, mga kapatid. So God bear witness, yes, the Holy Spirit is a seal. And a seal take both side of the paper. Pag sinelyuhan daw, mga kapatid, hindi lang sa labas, maging sa loob. They see you standing here and see you when you go away, not only in church, but everyday work. Hindi lang sa loob ng simbahan lang, kundi sa araw-araw, sa trabaho mo, ang sabi, mga kapatid. Amen. Hallelujah. You're sealed on both sides, inside and outside. Mga kapatid. Pagka pumasok sa iyo ang Espiritu Santo, hindi lang yung loob mo ang babaguhin niya, pati yung panlabas mo.
babaguhin niya. Siselyuhan kanya sa loob at labas. Tandaan ninyo yan, mga kapatid. Hallelujah. At pagka sinelyuhan ka ng Panginoon Kristo, nanahan na siya sa iyo, ang sabi nga ng prophet, then Satan sealed out to you. Hindi na siya pwedeng pumasok kasi nakaselyo ka na eh. Amen. Pag pumasok ng Espiritu Santo sa iyo, hindi na pwedeng pumasok ang Espiritu ni Satanas sa buhay mo. Kasi silyado ka na. Di ba, kapatid? At pag sinelyuhan ka ng Diyos, hindi lang sa loob, pati sa labas, silyado ka. Hallelujah. Praise God. Amen. By the joy that you have and by the life that you live. Ibig sabihin, lalabas ang kagalakan na ikaw ay naglilingkod sa Diyos kahit maraming problema, maraming hirap sa iyong paglilingkod, mga pagsubok o trials, meron pa rin kagalakan sa iyong buhay. Nakikita sa iyo ang kapayapaan at tunay na kagalakan. And sabi, by the life that you live. Sabihin, sa buhay mo, makikita yan. You're sealed in and outside. Ang isang Kristiyano, genuine na Kristiyano, mga kapatid, siya'y silyado, labas at loob. Hallelujah. Hindi pwede dito na Kristiyano ka lang pagka-araw ng pananambahan. Pag wala ka na sa church, balik ka na sa dati mong buhay. Hindi yan ang genuine na Kristiyano. Yan ba kayo, mga kapatid? Kaya nga sa huling panahon na ito, ang Espiritu ni Jesucristo ay tinatawag niya yung tunay na binhi, yung mga itinalaga sa buhay, na pagka narinig nila ang salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Dahil sila'y matabang lupa, yung binhi na may hahasik sa kanila, tutubo ito sa buhay nila. Hallelujah! Praise God! Ibig sabihin, silyado ka labas at loob. Kasi maraming nagpo-profess ngayon na Kristiyano. O pagdating sa loob ng church, talaga namang makikita mo na parang napakabanal at napakatuwid. Kristiyano. Pero pagka hindi na niya kasama ang mga mananampalataya sa loob ng church, yung mga kapatiran, iba na yung buhay niya. Umaayon na sa gawa ng sanlibutan. Diba? So hindi yan ang genuine. Kung ano ka sa harap ng Diyos, kailangan kahit saan ka dumako, ganyan ka. Genuine. Amen? Hindi plastic. Ang patid ang Diyos namumuhi sa isang hipokrito. Nagkukunwari. Ayaw ng Diyos na mapagkunwari. Diba? Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo, kung gusto mong sumunod sa Kanya, nyaling tulad niya yan sa isang taong magtatayo ng bahay. Bago ka magtayo ng bahay, sabi, kumputin mo muna lahat ng iyong gagamitin. Isipin mo na makasampung beses kung makakasya yung pera mo. Baka pagka nagtayo ka, puro poste lang, tatawanan ka lang. Ibig sabihin, siguraduhin mo yung puso mo na buong buo pag nagdesisyon ka na tatalikod ka sa lahat ng bagay at susunod ka sa Kanya ng buong buhay mo. Hindi yung merong reservation. Amen? Hallelujah. Praise God. Oh, brothers and sisters, sabi, but you know you're saved. Sabi, but you know you are saved. Pero alam mo na ligtas ka, and the world know you are saved. Alam ng nasa sanlibutan, alam ng paligid mo na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay isang mananampalataya. Hindi mo pwedeng itago yan. Sasabihin nila, ay mga Kristiyano yan. Amen? Mga kapatid, kaya pagka yung buhok mo, inahayaan mo umahaba at hindi mo pinuputol, nakikita ang salita ng Diyos sa iyo. Hindi mo may tatago yan. Pagka hindi ka nagsusuot ng kasuotan ng lalaki, pag babae ka, nakikita si Jesucristo sa iyo. Kasi utos ni Jesucristo sa iyo yan. Di ba mga kapatid? Pag nakikita ka na iniiwasan mo ang mga bisyo, iniiwasan mo at hindi ka nakikiayon sa gawa at takbo ng mundo, nakikita si Jesucristo sa buhay mo. Kasi ang sabi niya, huwag kang umayon sa mundo. Amen. Di ba, kapatid? Brothers and sisters, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, alam nila kung ligtas ka o hindi. And the world know you are saved by the life that you live. Kaya pag nakikita ka nila, may inom sila, oh brother, alam na nila kasi
Kristiyano ka hindi ka na naglalasing, hindi ka na umiinom. Ginagalang nila yon. Alam nila na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Wow. Pero kung ikaw ay nag-a-attend sa church, tapos pagka lumapit ka dyan, and then nakiayon ka, sige, isa lang para hindi kayo mapahiya, nag-shot ka, wow. Mga kapatid, nasabi ko sa inyo ito, mga kapatid, huwag ninyong i-compromise ang salita. Ganyan naman yan patikim-tikim. Hanggang sa nasanay ka na, hindi ka na nakukontento sa tikim. Kain na. Sabihin, lagok-lagok na. Mga kapatid, ganyan ako noon, tikim-tikim lang, hanggang sa ako ay naging bisyo ko na, hanggang sa inalipin na ako noon. Si Satanas, konti lang yan, mga kapatid, kikilos siya. At pagka nakuha ka sa konti, unti-untiin kanya, hindi mo alam, nakukuha na niya yung soul mo. Diba? Kapatid, babubulaga ka na lang. Diba? So brothers and sisters, alam ng sanlibutan na Kristiyano ka, hindi may didinay yan. Hallelujah. For God bear witness, kasi ang Diyos ang nakikita sa iyo. Blessed be His holy name. Amen? Christianity ain't what you say. Sabi ng prophet, it's what you live. Ang isang Kristiyano daw, hindi ito nakabase sa sinasabi, kundi nakabase kung anong buhay na ang ipinapamuhay mo. Walang halaga ang kaalaman, karunungan, kahit cover to cover, verse to verse, alam mong Bible, kung wala yung buhay ng salita sa buhay natin, mga kapatid, wala pa rin ang genuine na pagiging genuine Christian dyan. Buhay ang usapan dito. Amen? Hallelujah. Pagdating ni Jesus dito, hindi niya titingnan, mga kapatid, hallelujah, kung gaano at karami ang alam mo sa kanyang salita. Ang titignan niya kung nasa sayo yung bahagi niya. So, sabi ko nga sa inyo, doon sa Chinese, noong unang panahon, noong gera pa at labanan ng US at saka China, mga kapatid. So, hindi nagkakaintindihan yung mga Chinese at saka mga sundalo, ang Amerikano. Pagka nagpapalaundry yung mga Amerikano, dahil magsasalita itong Amerikano, hindi naman naiintindihan ng babaeng Chinese. Magpapalaundry siya. Alam niyo ang gagawin, mga kapatid, ng Amerikano? Hallelujah. Kukuha siya ng isang pirasong papel. Then, ito'y pupunitin niya sa gitna. At yung kalahati, ibibigay niya doon sa maglalaban ng damit niya. Okay? At dahil di sila nakakaintindihan, ang magre-reconcile, magbabind sa kanila yung papel lang na ibinigay niya. At pag ikiklaim na, mga kapatid, yung laundry o yung pinalaban ng Amerikano, ipipresent lang niya yung kalahati. Amen? At pagka kinuha ito ng Chinese na babae, dudugtong niya yung kalahating nasa kanya. Pag ito ay akma, dovetail na dovetail, ibig sabihin sa kanya yon. Alam niyo ba na si Jesus Kristo pinunit ang kanyang laman doon sa krus ng Kalbaryo at tumagos ang tubig at tumagos ang dugo? I-give up niya yung kanyang buhay, yung ghost umalis sa kanya, yung Holy Spirit, mga kapatid. Pero nangako niya na, sabi niya, I will come again, I will come unto you. Bumaba siyang muli sa pamagitan ng Espiritu Santo at yan yung buhay ng dugo na siyang buhay na nananahan sa bawat mga tunay na Kristiyano. At pagdating niya, mga kapatid, hahanapin niya yung kabiyak, yung buhay niya na nananahan sa lahat ng kanyang mga tinatawag. Naintindihan niyo, mga kapatid? Yan ang hahanapin niya kung nananahan yung Espiritu Santo sa atin. Hallelujah. Hindi niya hanapin, miyembro ako ng anti-message believer. Diba? Ako ay mga ngaral, ako ay nagpipreach, ako ay nagsusoloy. Hindi niya hanapin yan. Dahil sa huling panahon, sabi ng Bible, maraming lalapit sa kanya, nangaral ako, tumulong ako sa mahihirap. Diba? Nagumawa ako ng milagro. Diba, mga kapatid? Pero sabi ng Panginoon Kristo, lumayo kayo sa aking harapan, di ko kayo nakikilala. Kayong mga gumagawa ng katampalasanan, you doers of iniquity. Amen? Mga ngaral yan, mga gumagawa ng milagro yan, mga nagpapagaling na may sakit sa pangalan ni Jesus, pero ang sasabihin ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Kasi wala yung buhay. Kasi gumagawa pa rin sila ng katampalasanan. Ibig sabihin, wala yung buhay ni Jesus Kristo sa kanila.
Katampalasanan, iniquity means something you know na right, something you know na tama, something you know na yan ay gusto ng Diyos pero you refuse to do it. Pero tinatanggihan natin at hindi natin ginagawa. You are doers of iniquity. Amen mga kapatid? Alam mo na tama pero hindi mo ginagawa. That is doing an iniquity. Something you know right, you know, alam mo na tama, but you refuse to do it. Nasusundan niyo ako mga kapatid? So Christianity ain't what you say, it's what you live. What you do, it's an example. Wow. Ang tunay daw na Kristiyano, siya ay isang idolo. Halimbawa, kahit saan mo dalhin yan, iba ang buhay niya. Makikita talaga na siya kakaiba. Sa panlabas at panloob. Mga kapatid, kahit hindi magsasalita yan, makikilala mo yan. How much more kung magsasalita pa yan? Mga kapatid, yan ang isang genuine na Kristiyano, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. It's an example. You're the salt of the earth. Ay aanin pa raw ang asin kung wala ang alat nito. Hindi ba ito yuyurakan lang? Aanin mo ang pagiging Kristiyano kung wala ang buhay ni Jesucristo. Aanin mo ang relihiyon kung wala ang Espiritu ni Jesucristo. Di ba kapatid? Ang kailangan natin ay yung Holy Spirit na pinangako ng Diyos na ito'y manahan sa atin. Mga kapatid, hallelujah. You are the salt of the earth. Kaya mga kapatid, nananatili itong mundo na ito kasi nandito pa yung asin na nagpe-preserve. At sino yung asin na yan? Ito yung mga mananampalataya na pinananahanan ng Espiritu ni Jesucristo. Mga genuine na Kristiyano. I hope nasundan ninyo ako dyan. At yan ang pumipigil kaya si Antikristo. Kaya si Antikristo hindi niya may proclaim na siya ang false Christ. Kasi nandito pa ang pumipigil. Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos na nasa mga believer, nasa kanyang nobya. Pero pagka ang nobya na rapture na, kinuha na, then doon na mag-a-arise. Doon na ipoproclaim na ni Satanas na siya yung false Christ, Antichrist. Di ba mga kapatid? So, you are the salt of the earth. Ang mga genuine na Kristiyano, sila ay inialintulad sa asin ng mundo. Amen. Amen. People are watching you. Tandaan niyo ito mga kapatid. Ang mga tao, binabantayan tayo. People are watching you. Thank you, Jesus. People won't go to church, but they read you. Kahit hindi raw pumunta sa church ang mga tao, pero dahil si Jesus na nanahan sa atin, nababasa nila at nakikita nila ang Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Amen. Wow. Amen. Salamat sa Panginoon. Isa ako sa mga nagre-represent sa Diyos sa panahon na ito. Hindi ba kayo natutuwa, mga kapatid? Kailangan kayong matuwa. Kayo'y representative ng Diyos. Isa tayo sa representative ng Diyos sa madilim na sanlibutan ito. Hallelujah. At naway makita ang Diyos sa atin. Tandaan natin mga kapatid, sa uling panahon na ito, napakaraming huwad na mga impersonators, mga kapatid. Pero ang devil, kaya niyang impersonate ang lahat, iisa lang hindi niya pwedeng impersonate. Alam niyo kung ano? Ang word. Salita. Kaya dapat ang salita manahan sa atin. At pagka ang salita, alam natin na the word is God and the word is the Lord Jesus Christ. Amen? Pag nanahan yan sa iyo, hindi pwedeng i-impersonate yung salita na nasa sa iyo. Ngayon mga kapatid, ang ginagawa ng diablo, nadaya niya ang napakaraming tao, pati ang salita, hallelujah, pinilipit niya ang salita, binawasan niya, dinagdagan niya, dinisib niya ang napakaraming tao. Pero ang mga pinili, hindi niya na-deceive. Inihayag ang full word sa mga pinili sa last days na ito. Amen? Sundan niyo ako, kapatid?
Hallelujah. Kaya ang full word, walang iba kundi si Jesucristo, mga kapatid, na siya nating tinanggap, sinasampalatayanan, never na tayo'y i-impersonate, never na tayo, mga kapatid, i-deceive ng devil. Hallelujah. Praise God. People won't go to church but they will read you what you do. Hallelujah. Amen. We profess to be a Christian. Sabi mga kapatid sa message na the sign that overlook. We profess to be a Christian. Sinasabi daw natin na tayo mga Kristiyano, let us be Christ-like then. Kung sinasabi daw natin na tayo Kristiyano, disipulo ni Jesucristo, kailangan tayo maging kawangis ni Jesucristo. Paano mo magiging wangis? Paano mo magiging wangis si Jesus? Pagka pinaniwalaan mo ang salita, ipinamuhay mo ang salita, amen? Naibihis sa iyo ang salita, yan ang wangis ni Jesus na nasa sa iyo. Hallelujah. Praise God. That's why si Adam, mga kapatid, siya ay galing sa kaisipan ng Diyos. At noong i-express ng Diyos si Adam, so lumitaw si Adam, hallelujah, nung magsalita ang Diyos. Si Adam galing sa kaisipan at siya'y thought express. Siya yung salita na nahayag. Siya yung kaisipan na nahayag mula sa kaisipan ng Diyos at siya yung salita. Mga kapatid, si Adam bago nagkaroon ng laman, siya'y espiritu. Siya'y salita na naging espiritu, spirit man. Amen? Genesis chapter 1, pagdating sa chapter 2, then humubog ng alabok at isinalin niya yung spirit man doon, kaya nagkaroon ng kamay, nakakahawak na si Adan, nakakalakad na siya sa lupa, nakakatungtong na siya. Amen. Mga kapatid, hallelujah, brothers and sisters, ang plano ng Diyos, gusto niya na matupad ayon sa kanyang kaisipan. Gusto niya lahat ng mga nasa kanyang kaisipan na tinatawag niya ngayon, maibalik sa salita. Gaya ni Adam. Amen? Kaya nga, sabi ko sa inyo nakaraan, ang bride, ang nobya, produkto yan ng salita. Kaya sila naging nobya ni Jesus kasi sila ay naging produkto ng salita. Ang pinakasentro dito, mga kapatid, salita. Kaya tayo nandito. Tandaan niyo yan. Hindi sensation. Hindi sa pamagitan ng awitan, bagamat yan ay part of worship. But the center ng ating pagtitipon is the Word, which is the Lord Jesus Christ. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Napakalaga niyan. Heaven and earth shall pass away, but the Word shall not pass away. Kaya pagka yung salita nandito, lilipas ang mundo na ito, mananatili ka. Hallelujah. So, we profess to be Christian, let us be Christ-like. Then, not by feeding and things like that, sabi, that has very little, that's ordinarily good-hearted person will do that, that's religion. Hindi raw sa pamagitan ng paggawa, kawang gawa. Amen? Ginagawa, simply, minor lang daw yan, yung paggawa ng mabuti, mga kapatid, pagtulong. And that is religion. Sabi, that's religion, that's not salvation. Hindi ka may liligtas ng paggawa mo ng mabuti. Diyan ba kayo, mga kapatid? Ang paggawa ng mabuti, produkto ng pagiging ligtas mo. Hindi ibig sabihin, ligtas ka na, hindi ka nagagawa. Kaya ka gumagawa ng mabuti kasi naligtas ka na. Hindi ka gagawa ng mabuti para maligtas ka. That's why we are saved through faith and it is the grace of God. It is a gift. Libre yan na ibinigay ng Diyos. Iniligtas ka muna niya. At nung maligtas ka na, kailangan makita na ikaw ay ligtas. Lakipan mo ng paggawa ng mabuti. Pero ngayon, ang religion, hindi. Gagawa sila ng mabuti. Di ba, tutulong sila sa kapwa, sa alam nila na counted sa harap ng Diyos yan. No. Amen?
Hindi ka maililigtas yan. Ang kaligtasan, libre, regalo yan ay binibigay ng Diyos sa mga pinili. Hallelujah. Then sabi, kaya that's religion ang sabi. Religion is to feed the widow and poor. Ang religion daw ay ang pakainin ng mga may hirap, mga kapatid, ng mga balo. Sabi, and so forth. That's religion. But salvation is the new birth. Pero ang kaligtasan niya ay kapanganakan sa Espiritu. I hope nakikita nyo yan. Ang tao ngayon, binulag ni Satanas ang napakaraming tao sa pamagitan ng kaisipan, sa pamagitan ng espiritu ng pagiging religyoso. Amen? Religious spirit. Nung dumating si Jesus dito, di ba? Ang mga Pariseo, napaka-religyoso nila. Di ba? Hanggang sa kamuhihan nila yung mismong Diyos na nagkatawang tao. Mga religious yan. Pero pumapatay. Ang Catholic, napaka-religyoso niya. Pero kung babalikan mo ang church history, mga kapatid, millions, 66 millions na mga martyrs. Mga kapatid, pinapatay ng Roman hierarchy. Religyoso yan, mga kapatid. Basahin ninyo yung Acts of the Martyrs. Yung mga pinagpapatay ng mga martyrs, karamihan ng mga gumawa niyan, mga pari. Sa history, mga kapatid, matitrace nyo yan. Sinasabi ko sa inyo ito, religion, ang sabi mga kapatid, but salvation is the new birth. Maliban ang tao, isilang siya sa Espiritu ng Jesucristo, hindi siya maliligtas. Hindi ka maliligtas sa magitan ng relihiyon. Kahit pasukan mo ang lahat ng sekta at relihiyon, kung hindi ka sinisilang sa Espiritu ni Kristo, wala pa rin kaligtasan. Hope nasisinta niyo ako mga kapatid. Being born again, that's different. Religion, Mohammedan is religion. There's many religion. I say, you are a Christian. To be a Christian, you must be a Christ-like. Diba? Napakaraming religion ngayon. Pag tinanong mo sila, Kristiyano ka ba? Methodist ako. Kristiyano ka ba? Baptist ako. Kristiyano ka ba? Ay, Catholic ako. Nakasunod ba kayo mga kapatid? Hindi ganyan talaga mga kapatid. Diba? Pero pag isinilang ka ng Espiritu ng Diyos mga kapatid, pag tinanong ka, Kristiyano ka ba? Oo. Amen? Kasi na-experience mo na isilang ka sa Espiritu ng Diyos. Then sabi, to be a Christian must be Christ-like. Tabernacling, deity in you. Sabihin, nanahan ang Diyos sa iyo. Ang pagiging Kristiyano ay ang pananahan ng Diyos sa puso mo. With the Holy Ghost, like fell on the day of Pentecost. Amen? Kagaya daw yan nung nangyari sa Pentecost, dumating ang pangako, nanahan ng Espiritu Santo sa mga believer. At sila'y naging genuine na Christian. Follower, disciples of Christ. Amen? Not some emotion. Hindi sa pamagitan ng emosyon, mga kapatid. Hindi sa pamagitan ng, tawag dito, ng emosyon. Ibig sabihin, yung lagi, yung tumatayo ka, sumisigaw ka, nagpupuri ka sa Diyos, sumisigaw, lumulundag. Hindi basihan yan, mga kapatid. Hallelujah. Yung iyak ka ng iyak, hindi basihan yan. Amen? Kailangan manahan ng Espiritu Santo sa iyo. Amen? Bagamat kailangan yan. Kasi pag nananahan ng Holy Spirit, i-express naman lahat yan. Ang pinaka-buod nito, buhay. Hallelujah. But, I mean a real Pentecost. Ang Pentecost, hindi po ito pinapasukan. It is an experience. Amen, mga kapatid? Amen. Praise God. Hallelujah. Meron pa tayong okay, konti pa nice kung last na babasahin ko sa inyo ito mga kapatid. Hallelujah. The message na doon sa Thyatira, if you are a Christian, you are going to do what is right. Your work will show that your heart is right. Kung Kristiyano ka raw, pag alam mo na tama, gagawin mo yan. Amen? Paano mo malalaman na tama ang basihan mo ang salita? Walang ibang tama maliban ang salita. Hindi mo kayo kapatid? Kaya lahat ng ginagawa mo, dapat ibase mo rito sa salita. Pagka ginagawa mo isang bagay at kumukontra rito sa salita, huwag mong gawin. Hindi tama yan. Sundan niyo ako, mga kapatid. Hallelujah. I hope na susundan niyo.
Hallelujah. Thank you, Jesus. And sabi, your works will show that your heart is right. Sa pamagitan ng mga gawa mo na sa pagsunod sa salita, yan ang magpapakita na ang puso mo tama. And it won't be something that you put on, for you will do His will when no one but God sees you. And you will do His will even if it costs your life. Sabihin, kahit na walang nakakakita sa iyo, kung alam mo na tama ayon sa salita, ginagawa mo. Amen? Kahit na daw ang kapalit ay ang buhay mo. Bigat yan, mga kapatid. Handa ka bang mamatay dahil kay Jesus? Ang isang tunay na Kristiyano handang mamatay dahil kay Jesus. Dahil ang mga apostol naghandog ng buhay dahil sa pagsunod nila kay Jesus. Di ba, kapatid? Hallelujah. Praise God. Pagka handa ka ng mamatay, hindi ka natakot sa kamatayan, ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa iyo. Pagka, mga kapatid, ang puso mo hindi kinukondem ang heart mo. Hallelujah. At free sa kalooban mo na humarap na sa Kanya. Amen. Ibig sabihin, meron ka ng desire. Nandun na yung pananabik na makasama mo siya. Wow. Hallelujah. Praise God. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Panginoon ng Espiritu niyang nananahan sa iyo. Wala ka nang inaasahan kundi siya. Ganyan na isang Kristiyano. Walang iniisip lagi kundi si Jesus. Ang tunay na na-inlove sa Panginoon Kristo, mga kapatid, lagi niyang iniisip ang Panginoon Kristo. Parang na-inlove din yan nung ikaw ay kabataan mo. Na-inlove ka doon sa crush mo, lagi mong iniisip yung crush mo. Kahit nagtatrabaho ka, sumusuot-suot yung crush mo sa isip mo. Igit sa lahat, pagka ang Diyos naging in love ka sa Kanya, mga kapatid. Pag na-in love ka sa Kanya, wow, lahat ng buhay mo, ibubuhos mo sa Kanya. Walang reservation. Di ba, kapatid? Hallelujah. So, pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, napakaraming mga evidence, mga kapatid. Pero nais kong i-conclude itong Bible study natin. Ang genuine na Christian, mga kapatid, hallelujah, ang pinaka-ebidensya na siya genuine na Christian, nakikita si Jesus sa buhay niya. Yan ay ang salita. Sabihin, pinapamuhay niya. Hindi siya lumalabas sa salita. Sa lahat ng buhay niya. Mahal ba natin yung Panginoon? Amen. So, diyan natin tatapusin ang ating Bible study, mga kapatid. Meron tayong praise God. May mga prayer request pa kayo bago tayo dumako sa ating pananambahan? Praise God. May prayer request pa kayo? Kung wala, isabihin ninyo, kung isulat ninyo, mga kapatid, at sama natin sa panalangin. Ipag-pray natin si Brother Wilmer kasi yung anak niya ay parang, parang nilalagnat yata o mahina. Hindi ko alam, siguro may trangkaso, sinisipon, kahit siya sabi, parang nalalambot siya. Pag-pray natin, sama natin sa prayer itong mga kapatid na itong mga kapatid, na ingatan sila ng Panginoon at sila hipuin at ma-overcome nila yung karamdaman na yan, dinadanas sila ngayon. Na dapat sana ikasama natin sila ngayon, umaga na ito. Ano yun, sister? Ha? Oh, mahapdi. Kaya pala wala kang hinto sa kakaganyan. Lagay mo na suka. Pagka napilasan ka, suka. Hindi, suka lang. Ano mo na suka dito? So, thank you, Jesus. May mga prayer request kayo, mga kapatid? So, answered prayer tayo. Hindi po natin magamit. Anong dahilan? So, yung laptop kasi matagal na hindi nagamit yan. Nakalimutan na niya yung password, din niya mabuksan. Praise God. Amen. Nag-provide ang Panginoon, mga kapatid, ng ating na dapat sana yung binabasa ko, nakababasa rin ninyo dyan. Di ba? Mga kapatid. So, Lord willing, by next Sunday siguro, baka pwede na natin gamitin yan
So, iandog natin sa Panginoon ang mga ito, mga kapatid. Alam ko na ang Diyos ang nag-provide niyan para tayo ay lalo pang lumawak at lumalim sa pagkaunawa ng kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Yan ang sabi ng Bible na tayo mag-grow sa knowledge, grow in knowledge. Amen. Knowledge by the word. Hallelujah. Amen. Pero mga kapatid, i-offer natin sa Panginoon mamaya ito. Meron pa ba kayong mga prayer request, mga kapatid? Ay, maalala yung password. So, ipaalala ng Panginoon yung password para mabuksan yung, yung laptop, mga kapatid. May mga request ba kayo na gusto kailangan sa Panginoon? Wala yung iba nating kapatid, ha? Ano nangyari? Mga kapatid, huwag ninyong hayaan na ang Sunday, ma-miss ninyo. Magkaroon tayo ng desire sa last days na ito. Napakahalaga ng pagtitipon sa huling panahon na ito. Ang pag-impok ng langis ay ang pakikinig ng salita. Pag wala ng mga ngaral at wala ka ng mapapakinggang salita, saan ka kukuha ng langis? Dumadaloy lang ang Holy Spirit sa mga nangangaral ng salita. Tandaan ninyo yan. Hallelujah. Kaya bigyan ninyo ng higit na halaga ang mga araw ng pagtitipon. Eh sabi nga ni Apostol Pablo, huwag ninyong kaligtaan ang pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng iba. Yamang nalalaman ninyo na malapit na ang panahon. Hallelujah. Talaga ito na ang Espiritu na namayani ang pagiging maligamgam. Ang huling panahon na ito, mga kapatid, Laodicea, lukewarm spirit. Maligamgam ang kondisyon ng church ngayon. Laodicea. Hallelujah. Nawa, huwag tayong mahila ng espiritu na yan. Ang pagiging maligamgam. Alam ninyo ang pagiging maligamgam sa Panginoon? Ito yung hallelujah. Ang pagiging maligamgam sa Panginoon, ito yung instead na gawin mo yung salita, inuuna mo pa yung ibang bagay. Halimbawa, Sunday. Alam mo na Sunday, uunahin mo pa yung ibang bagay. Maligamgam ka sa harap ng Diyos. Hindi mainit yung response mo sa Panginoon. Doon ay papakita na hindi mo talaga priority ang Diyos pag Sundan niyo ako, mga kapatid? Hallelujah. Meron pa ba, mga kapatid? May prayer request pa ba kayo? Kung wala na, ay magpipray tayo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Awitin natin yung isang awit bago tayo manalangin. Only believe, all things are possible. Only believe. Yung chorus. Ano yan? Mm-hmm. Amen. Para invite ka. Amen. But tunay po yung sinasabi ni Pastor. Tunay po bilang sa akin po na mananampalataya. Sasabihin ko rin po napakahirap. Amen. Dahil ako ay nangungutrata. Ibig sabihin po ako nagiging kasalamuha, maganda ng experience. Amen. At ako po nagpapasalamat at naiintindihan nila na tunay po yung sinabi ni Pastor na tayo forgive. Amen. At salamat po. Nawa po ako maging matatag sa mga bagay. Ako po ay humina. Ngunit po ako po ay sasama niyo rin po sa panalangin. Amen. Ako po ay gagawin ng Panginoon. Ako po ay ang halal ng Isas. Amen. Mga pari na yan. Amen. Hiling ko rin po, Pastor, na nawa po ay mapuwi na po ang tunay. Mawala na po patuloy ang Amen. Para po naman po makapaghanap po na pagkabangan. Salamat.
Praise God. Hallelujah. Pray natin si Bardon doon na ma-overcome niya yung kanyang Christian life, yung mga trials, pagsubok na dumarating sa kanya at gabayan siya ng Panginoon. Alala kong Panginoon sa Kristo, nung sinandito mga kapatid, nag-pray ang Panginoon sa Kristo. Alam niyo ang sabi ng Panginoon sa Kristo? Basahin ninyo sa chapter 17 ng John. Nanalangin ng Panginoon sa Kristo, ang sabi, ipinapanalangin ko sila na ibinigay mo sa akin, hindi ang sanlibutan. Diyos mismo nung siya mag-pray. Alam niyo ba na ang pinag-pray niya yung mga tinawag niya na wag silang iwala? Amen? Pero hindi ang sanlibutan. Hindi niya pinag-pray ang sanlibutan. Alam niyo, ang Panginoon ay bumaba dito sa lupa. Ang dahilan ng kanyang pababa, yung mga nakasulat lang sa aklat ng buhay. Yun ang mga tinatawag niya lang. At yun ang dahilan kung bakit siya namatay sa krus. Hindi siya namatay sa krus, hindi dahil sa maraming tao. Namatay siya dahil lang sa pinili. Dahil dalawang binhi lang ang nandito sa lupa. Dalawang klase ng tao. Ang binhi ng serpente, never na iyan ay tubusin ng Diyos dahil hindi niya binhi yan. Sundan niyo ako mga kapatid? Hallelujah. Pag-pray natin si Bardon doon mga kapatid. Namitin natin, only believe all things are possible. Yung chorus, bago tayo manalangin. I-dedicate natin mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa blessing na ito, na ito'y gamitin lamang for the glory of God. Provide siya ng blessing na ito. Amen. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. First stanza tapos yung chorus. Amen. Hallelujah. Fear not, little love, from the cross to the throne, from there into heaven, he went for his own. All power in earth, all power above, is given to him for the flood of his love. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Yes, Lord Jesus. Only believe. Only believe. We believe, Lord. All things are possible. Only believe. For the last time, only believe. We believe, Lord Jesus. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Yes, Lord Jesus. Only believe. All things are possible. Only believe. Tayo manalangin.
amin. Hallelujah. Lord, as you said, if we believe in our heart, it shall be done unto us. Ayon sa pananalig namin mula sa aming puso, magaganap. Kayo pong nagsabi, if we believe, kung maniniwala lamang kami sa iyo. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi ka nakita, datapwat naniniwala. Kami naniniwala. Si Tomas siya naniwala. Bagamat nakita kanya, datapwat kayong nagsabi, mapalad ang mga tao na hindi nakakita sa iyo, datapwat naniniwala. We believe, Lord, sa iyong salita na aming naririnig at nababasa. We believe na walang imposible sa iyo. Ang lahat ay posible sa iyo. At walang mahirap sa iyo. Lord Jesus, sapagkat ang lahat ng bagay ay magagawa namin dahil sa iyo. For we can do all things through you, through Christ. Hindi namin kaya na lumakad na wala ka, Panginoon. Hindi namin kayang i-overcome ang aming sarili, ang sanglibutan ito, kung wala ka na nananahan sa amin. Kaya kami nananalig sa umagang ito. Lord Jesus, salamat po. Lumalapit kami sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat po. Nagsusumamo kami, Panginoon. Gaya ng iyong sinabi, hindi kami ang naghanap sa iyo. Hindi kami ang tumawag sa iyo, kundi pinili mo na kami bago itatagang sanlibutan. Kaya mo kami tinawag ngayon at lahat ng iyong tinatawag ay iyong inaaring ganap at lahat ng mga inaaring ganap ay iyong binabanal at lahat ng mga binabanal ay iyong pinananahanan ng Espiritu Santo. At lahat ng mga pinanahanan ng iyong Espiritu Santo ay iyong niluluwalhati. O Lord Jesus Christ, salamat po, Panginoon. Kayo ang aming bagong kapanganakan. Kayo ang aming buhay. Kayo ang bagong buhay namin. Lord, walang halaga ang lahat ng aming sakripisyo, paglilingkod sa iyo, maliban na manahan ang buhay sa amin. Yan ang aming kailangan, Panginoon. Ang maging genuine na mga mananampalataya, mga genuine na mga tagasunod mo. At Lord, magiging genuine lang ang bawat isa sa amin kung ang banal na Espiritu Santo ang manahan sa amin. Wala kaming hangad, Panginoon. Lord, isinusuko namin ang lahat ng mga bagay na ginagawa namin na hindi ayon sa iyong mga salita. Kung merong mga dahilan sa aking kapatid kaya hindi makakilos ang Espiritu Santo, hindi niya ma-overcome ang mga gawa ng mundo, hindi niya ma-overcome ang gawa ng laman. Tulungan mo siya at sa oras na ito lumalapit ang aking kapatid. Lord, isinusuko ang lahat ng ito. At kinikilala na wala kaming magagawa. Gaya ng iyong sinabi, kayo ang puno, kami ang sanga. Ang sanga na hiwalay sa puno, kailanman ay hindi mananariwa. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay. Hindi namin ma-overcome ang mga bagay na dumarating sa amin ng mga pagsubok at tukso. Hindi namin ma-overcome ang sanlibutan ito kung wala ang Espiritu Santo na siyang manahan sa amin. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Salamat sa iyong salita. Patuloy mo kaming hubugin, patuloy mo kaming bihisan ng iyong katwiran. Wala kaming hangad, nawa at patuloy yan ang maging desire ng bawat isa sa amin. Ang manahan ng buhay, ang Espiritu'y manahan sa bawat puso ng bawat isa sa amin. Lord God, kayo po nagsabi, marami ang tinawag, datapwat ko, konti ang mga pinili. Salamat po sapagkat kabilang kami sa mga pinili. At ang palatandaan na kami pinili, ang buong salita mo, inihayag mo at inihayag sa amin. Nais mo na kami maging produkto ng iyong salita kung paano kayo ang salita. Hallelujah, Jesus. Salamat po, patawarin mo po kung merong paglabag, patawarin mo kung merong mga kahinaan na hindi na-overcome. Lord, tulungan mo ang aking mga kapatid, Lord Jesus, na ma-overcome niya ito. Lord, tulungan mo at ipagkaloob ang lakas na nagbibigay sa iyo. Hallelujah, para ma-overcome niya ang mga bagay na ito. Hindi ko alam ang mga bagay na ito. Datapwat sinabi mo, Panginoon, we can do all things through you, Jesus Christ.
I pray, Lord, every individual, sinasamo ko ang bawat isa sa amin. Let the Spirit of life, let the word na aming narinig, quicken the word, and Lord God, na ito'y dumaloy sa kaluluwa ng bawat isa sa amin. Ang buhay mo ang siyang makita sa amin. Sapagkat, Lord God, yan ang hahanapin mo sa iyong pagdating kung ang buhay ay nananahan sa amin. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat sa amin. Salamat sa buhay ni Brother Don. Nandito ang kapatid na ito. Lord, siya lumalapit sa iyo. Inaamin niya na hindi niya kayang lumakad na mag-isa siya. Inaamin niya na kailangan kanya, Panginoon, at ang prayer niya, O Lord, bigyan mo siya ng lakas na ma-overcome niya ang sarili niya, ma-overcome niya ang paligid niya, ma-overcome niya ang sanglibutan, ma-overcome niya ang gawa ng devil. Tanging kayo lang ang may kalakasan na pwedeng maka-overcome. And I pray, Lord, let the Holy Spirit ang siyang manahan at gumabay sa kanya para ma-overcome niya, Panginoon, ang mga bagay na ito. At maging matatag siya, Panginoon. Tulungan mo siya na siya maging matatag. At siya magliwanag at maging halimbawa. Hallelujah. At kayo ang makita sa buhay niya, Panginoon. Hallelujah, sapagkat yan ang iyong layunin kung bakit mo siya tinawag. Para bihisan mo siya ng iyong katuwiran. I-bless mo po si Brother Don at maging ang kanyang mga desire, ano man ang kanyang plano sa buhay. Lord, hindi ko alam, pero Lord Jesus, kayo po nagsabi, if we delight ourselves unto the Lord, unto you, Father, and you will give the desires of our hearts. Ipagkakaloob mo ang nasa ng aming puso. Bless mo po si Bardon. Father God, hindi namin alam kung anong plano mo, kung bakit lumitaw ang crisis. Lord God, ang pandemic na ito na dumadaloy at namiminsala sa buong mundo. Lord, hindi namin alam kung ito ay may plano ka sa bawat sa amin, may plano ka na tawagin ang nais mong tawagin, na i-alarm mo ang mundo, Panginoon, pinahintulot mo ito para lumapit ang nais mong tawagin sa iyo at ang mga nasa sa iyo ay lalong kumapit, lalong lumapit sa iyo, lalong magtiwala sa iyo dahil sa mga nangyayari ngayon, Panginoon. Tulungan mo kami na makita namin ang positibo na bagay kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Sapagkat ang lahat ng bagay na nagaganap sa mga umiibig sa iyo ay sa ikabubuti nila, Panginoon. Lord, meron kaming, ang tanging alam namin, meron kaming katiyakan. Kayo ang aming proteksyon na hindi kami pwedeng galawin ng espiritu, ng sakit, virus na yan. Sapagkat ipinangako mo, Panginoon, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas malakas ang kayo, ang espiritu nyo na nananahan sa amin kaysa espiritu ng anumang virus, kaysa espiritu ng anumang karamdaman. In the name of the Lord Jesus Christ, let thy will be done. Alam ko, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, ang mga anak mo, Panginoon. Lord, walang anumang pandemya, kahit anong klaseng pandemya ang maganap pagka ang buhay namin nasa iyong kamay, kailanman ay hindi mo pababayaan kami. To provide mo ang needs namin. Hindi mo kami gugutumin, hindi mo kami pababayaan. Sapagkat ang lahat ng nasa iyong panig, kailanman ay hindi mo pinabayaan. Tulungan mo po kami sa uling panahon na ito. May katiyakan kami na hindi mo kami pababayaan sapagkat ang buhay namin ay inilagak namin sa iyo. Lord, dinadalangin namin si Brother Wilmer. Tulungan mo po ang mga pagsubok na dinadanas nila ngayon sa family nila. Na ang pananampalataya umusbong at magtiwala siya sa iyo. Salamat po sapagkat as you said, you healed the broken-hearted. Ginagamot mo ang mga bigo, ginagamot mo ang nasasaktan ng damdamin nila. Lord, ginagamot mo ang mga nabasag at nasaktan ng kanilang damdamin, nagkaroon ng problema sa kanilang emosyon o whatever. Lord, salamat po sapagkat kayo ang aming comfort. Tulungan mo si Brother Wilmer, nandito siya kung may anumang karamdaman ng kanyang anak, at si Brother Wilmer, kung sipon man ito, lagnat man ito, ubo man ito, itinataas namin sila sa iyo at inihiling namin na hipuin mo sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ipagkaloob mo ang kagalingan. At aming sinasaway ang espiritu ng sakit ng lagnat, ubo, espiritu ng sipon, sa pangalan ni Jesus, napalayain sila
sila'y maging malaya. Sila'y aming itinataas sa iyo. Ingatan mo po sila at pagalingin sa kanilang karamdaman. Huwag mong hayaan na sila ilugmok, Lord, na ang diablo'y kumilos sa kanila. Batid mo ang puso nila, nais silang maglingkod sa iyo. Lord, dumako sa lugar nito para makinig ng iyong salita. Datapwat, Lord, ang diablo ang siyang gumawa ng hadlang at sa pangalan ng Panginoon Kristo, winawasak namin ang gawa ng diablo sa buhay nila. In the name of the Lord Jesus Christ. Yes, sa pangalan ni Jesus, tinatas namin si Brother Wilmer, tulungan mo po at palakasin ang kapatid na ito. At patuloy na ibigay ang kagalingan maging sa kanyang anak na panganay na lalaki. I-bless mo ang kanyang family. Hallelujah! Kayo po ang siyang Diyos ng kaayusan. You're the great carpenter sa buhay ng tao. Kaya Lord God, kayo po ang magsiayos sa buhay niya. Tumulong sa kanila. Ano man ang problema, dinadanas nila. I-bless mo po si Brother Wilner, i-bless mo po sa amin, at salamat sa oras na ito. Panginoong Diyos, kayo po ang nag-provide lahat ng aming ginagamit dito. Wala kaming ibang motibo, Panginoon, kundi sambahin ka namin ng may kaayusan, lalo kaming lumalim sa iyo, sa aming relasyon sa iyo, at lumakadayon sa iyong kalooban. Salamat po sa katugunan ng aming prayer. Noon ay ninasa namin na magkaroon kami ng projector, pero sa ngayon, Lord, nasa harap na namin ang projector. We thank thee, Father God, kayo ang nag-provide nito sa amin. At inihahandog namin ang mga munting mga kagamitang ito. Ipuin mo po ito, na ito'y gamitin lamang for thy glory. Maging instrumento sa pananambahan sa iyo. Paghahayag ng iyong salita. Hallelujah, paglilingkod sa iyo. We offer unto thy hands ang mga kagamitang ito, Panginoon, lahat ng mga instrument, mga projector na ito, sanctify mo po ito and use it for thy glory. Father God, sa iyo namin inihabilin ni pinagkakatiwala ang mga kagamitang ito. I-bless mo po ito at i-bless mo rin ang mga gagamit nito. Bigyan mo sila ng knowledge and wisdom na magamit nila ito for thy glory. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pakikipisan sa amin. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, we claim all sa lahat ng katugunan ng aming panalangin. Inangkin namin, let thy will be done. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Tama-tama, mga kapatid. So, 10 o'clock. Amen. Kung gusto nyo umihi na po. At mga 5 minutes ay mag-start na tayo para makarest na kayo, mga kapatid.